At para sa ating mga balita, dahil sa drone attack ng Ukraine, Russia nagkaroon ng malawakang brownout. At gera kung gera, France, UK at Germany naghahanda na sa ikatlong digmaang pandaigdig. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Muling tumitindi ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mga pagsabog, brownout at dumaraming nasawi. Patuloy ang matinding labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan tila wala ng halaga ang anumang usapan tungkol sa tigil putukan. Ang parehong panig ay nagsasagawa ngayon ng walang humpay na pag-atake gamit ang drones, artillery at mga missiles na lalong nagpapalubha sa pinsala at pagkawala ng buhay. Ilang oras matapos subukang palayasin ng mga puwersa ng Russia ang mga sundalong Ukraine mula sa isang region sa border, gumanti ang Kiev sa pamamagitan ng drone at artillery. Mahigit 20 nayon sa rehiyon ng Belgorod, Russia na may lawak na 150 kilometro ang tinamaan ng mga pag-atake. Ayon yan kay Regional Governor Vyacheslav Gladkov. Inakusahan ng Russian Defense Ministry ang Ukraine na sadyang pinupunterya daw ng mga ito ang mga pasilidad ng enerhiya na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente sa libu-libong mga residente. Bilang ganti, Sabado ng gabi, naglunsad naman ng drone attack ang Russia sa Kiev na siyang pangalawa sa pinakamalaking lungsod ng Ukraine. Tinamaan dito ang isang military hospital, mga gusaling tirahan at isang shopping center. 2 katao naman ang nasawi habang 25 ang sugatan kabilang ang mga sundalong nagpapagamot sa ospital. Kinundina ng Ukrainian General Staff ang pag-atake ng Russia at tinawag itong war crime at maliwanag daw itong paglabag sa international humanitarian law. Pero hindi pa rito nagtatapos ang labanan. Isang oras bago ang pag-atake sa Kharkiv, nagbigay ng babala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky tungkol sa patuloy na drone bombardment ng Russia. Hinimok niya ang mga bansang kanluranin na magpatupad na ng mas matibay na aksyon laban sa Moscow. Bago nito, tinamaan na ng drone attacks ng Russia ang lungsod ng Dnipro na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na tao. Sa isa pang pag-atake sa Kryvyi Rih, 9 naman ang napaulat na sugatan. Sa isang pahayag sa X na dating Twitter, sinabi ni Zelensky ang kanyang pagkadismaya sa matinding opensiba na ginagawa ng Russia. Noong nakaraang gabi, umabot sa 172 ang kabuuang bilang ng strike drones na ginamit sa pag-atake, kung saan mahigit 100 dito ay Shahed drones. Sa katunayan, araw-araw na nangyayari ang ganitong malawakang pambobomba gamit ang drones, pati na rin ang patuloy na banta ng missile at ballistic attacks. Dapat nating maunawaan na ang mga ito ay mga pag-atake ng Russia, hindi lang laban sa ating bansa at mamamayan, kundi laban din sa lahat ng pandaigdigang pagsisikap sa diplomasya upang tapusin ang digmaang ito. Sinasadya ng Russia na targetin ang mga lugar kung saan may mga taong nagsusulong ng kapayapaan at pagtatapos ng labanan. Hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang mga Shahed drones na sumasalakay gabi-gabi. Kailangan ng agarang tugon, isang seryoso at matibay na hakbang. Dahil dito, direktang hinimok ni Zelensky ang Estados Unidos at ang mga bansang Europeo na gumawa na ng mas matitinding hakbang upang pilitin ang Russia na itigil ang digmaan. Kailangang magkaroon ng matinding sagot, lalo na mula sa Amerika, Europa, at sa buong mundo, mga bansang umasa na maaaring makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya. Ang Russia ay kailangang pilitin na makipagkasundo sa kapayapaan, at tanging puwersa lamang ang mabisang paraan para magawa ito. Matagal nang pinag-uusapan ang panukala ng Amerika para sa isang tigil putukan na walang hinihinging kondisyon, pero dahil sa kawalan ng sapat na sagot mula sa Russia, malinaw kung ano talaga ang gusto nilang mangyari. Kung nagkaroon lamang ng mas matinding presyon sa Russia, maaaring may ceasefire na ngayon. Nagpapasalamat ako sa ating mga kaalyado na nauunawaan ito at gumagawa ng kinakailangang mga hakbang upang maresolba ang sitwasyon.
Samantala, sumagot naman ang Russia sa pamamagitan ng sarili nitong mga akusasyon. Sinabi ng Russian Defense Ministry na inatake rin ng Ukraine ang kanilang mga pasilidad ng enerhiya at ito raw ay maliwanag na paglabag sa isang kasunduan na hindi dapat puntiryahin ang mga power grids. Habang patuloy ang palitan ng mga pag-atake, tila nawawalan na ng silbi ang diplomatikong paraan upang tapusin ang digmaang ito. Sa gitna ng mga pagsabog at patuloy na pagkawasak ng mga lungsod, nananatiling tila ilusyon na lamang ang kapayapaan, habang libu-libong sibilyan ang patuloy na nadadamay sa walang katapusang digmaan. Sa ibang balita, France, Germany at UK naghahanda na sa ikatlong digmaang pandaigdig. Drone attack, airstrike, at diplomasya. Yan ang tatlong elemento na namayani sa digmaan ng Russia at Ukraine nitong nakaraang 2 linggo. Sa isang panig, gusto ni Donald Trump ng tigil putukan, habang sa kabilang panig, naghahanda naman ang mga bansang Europeo sa isang malaking digmaan. Habang gusto ni Trump na mag-usap sa negotiating table ang Russia at Ukraine, sinisimula namang palakasin ng mga bansang France, United Kingdom at Germany ang kanilang military capabilities. Kinakabahan kasi ang mga bansang Europeo na baka biglang kumala si Trump sa NATO. Kaya ito ang nagtulak sa kanila para palakasin ang kanilang puwersa para sa posibleng paglawak ng digmaan. Nangunguna sa paghahanda ang bansang France. Itinaas ni Emmanuel Macron ang target budget para sa defense mula 2% patungong 3.5% ng kanilang GDP. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga sundalong Pranses, inanunsyo niya ang pagbili ng mga bagong Rafale F-5 fighter jets. Gusto kong sabihin sa inyo na bibili tayo ng mas maraming Rafale jets para sa ating hukbong panghimpapawid. Kailangan natin ito sa panahon ngayon. Isa rin itong tamang hakbang dahil papalitan na natin ang mga luma nating Mirage jets. Oo, dadagdagan at pabibilisin natin ang pagbili ng mga Rafale. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na buwan o taon. Ang gusto ko, handa tayo. Ang gusto ko, ligtas tayo. Ang sigurado lang ako, dahil sa tapang at lakas ng ating sandatahang lakas, lalo na sa hukbong panghimpapawid at kalawakan, kakayanin natin ito. Mabuhay ang Republika, mabuhay ang Pransya. Vive la République. Vive la France. Sa ngayon ay may mahigit 230 Rafale jets ang France, pero karamihan ay lumang F-4 model na. Wala pa silang natatanggap na mas advanced na F-5 variant mula sa Dassault Aviation. Inaasahan na darating ang unang batch sa taong 2027. Ang tanong, ano nga ba ang pinagkaiba ng F-5 model na hawak ngayon ng bansang France? Ang Rafale F-5 ay may bagong AESA radar or Active Electronically Scanned Array para yan sa mas epektibong pagdetect sa mga kaaway. May modernong electronic warfare system din na kayang pasukin ang depensa ng kalaban. At ang pinakamahalaga, kaya nitong magdala ng ASN-4G hypersonic nuclear missile na siyang lihim na sandatang nuklear ng France na idinisenyo para sa F-5 jets. Naglaan si Macron ng mahigit $1.66 billion para sa proyektong ito upang gawing mas makapangyarihan ang hukbong panghimpapawid ng France. Pero hindi lang sila ang naghahanda. Pati ang iba pang bansa sa Europa ay pinalalakas na rin ang kanilang kakayahang pandigma. Ang Germany ay muli na namang nagbabalik sa kanilang mayamang tradisyon sa militar. Gusto ni Chancellor-elect Friedrich Merz na maglaan ng mahigit $650 billion sa loob ng 10 taon para sa modernisasyon ng German military. Kasama rito ang pagbili ng mga bagong fighter jets, artillery systems, mga tangke at mga armas para sa mga sundalo. Kasabay nito,
Marami na ring mga mamamayan sa Germany ang nagpapatala para sa pagsasanay militar bilang paghahanda sa hinaharap. Das Konzept der Bundeswehr. Palagi kong nagugustuhan ang ideya ng hukbong sandatahan ng Germany. Kaya pagkatapos salakayin ng Russia ang Ukraine, nagdesisyon akong mag-apply dahil nakita kong nagbago na ang sitwasyon ng seguridad. Gusto ko lang makatulong sa kahit maliit na paraan para mapanatili ang kaligtasan natin. Maaamoy mo ang pulver. Mararamdaman mo ang lakas ng armas. Pahahalagahan mo ang armas na ito at mapapaisip ka dahil ginawa talaga ito para pumatay. Ja, die zum Töten konzipiert wurde. Ja. Nagbabago na ang pananaw ng mga Aleman at marami na ang sumasali sa hukbo. Kasabay nila ay ang iba pa nilang kaalyado sa NATO, gaya ng United Kingdom. Matatandaan na sinabi na noon ni UK Prime Minister Keir Starmer ang kanyang plano tungkol sa digmaan sa Ukraine. Iginiit niya na patuloy na susuportahan ng London ang Kiev at handa siyang magpadala ng mga sundalong Briton bilang peacekeepers sa Ukraine. Bilang pagpapakita ng lakas, ininspeksyon din ni Starmer ang fleet ng kanilang mga nuclear submarine. Sumakay siya sa HMS Vanguard at nakipag-usap sa mga tripulante nito. Ang HMS Vanguard ay isang nuclear-capable submarine na idineploy sa UK noong 1993. Mayroon itong 16 na ballistic missile tubes at may kakayahang magdala ng hanggang 12 submarine-launched ballistic missiles na may nuclear warheads. Isa ito sa 9 na nuclear submarines ng Royal Navy. Ang pagbisita ni Starmer sa Vanguard ay malinaw na mensahe kay Putin na handa rin ang Britanya sa anumang sagupaan kung hindi titigil ang Russia sa agresyon nito. Napakahalagang gawin natin ang trabahong ito dahil may isang bagay na sigurado tayong mangyayari. Siguradong lalabagin ni Putin ang isang kasunduan na walang konkretong pundasyon. Alam natin ito dahil nangyari na ito noon, at sigurado akong mauulit pa ito. Kaya naman, ang ginagawa ninyo ngayon ay napakahalaga para sa kapayapaan at seguridad ng buong Europa, para sa ating mga kaalyado sa NATO, at syempre, para sa United Kingdom. For the United Kingdom. Habang nagkakasundo sina Trump at Putin na pababain ang tensyon at itigil ang labanan sa Ukraine, lalo naman daw pinaiinit ng mga bansang kasapi ng NATO sa Europa ang sitwasyon. Ang France, Germany at Britain ay patuloy na nag-aarmas ng mga nakamamatay na sandata dahil sa takot na baka daw hindi sundin ng Russia ang tigil putukan. Sa kabilang banda, inaakusahan naman ni Vladimir Putin ang Europa na siyang nagpapalala ng sitwasyon sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng armas sa Ukraine. Ayon kay Putin, hindi dapat payagang sumali sa negosasyon ang mga bansang Europeyong ito dahil wala raw silang interes na tapusin ang digmaan. Sinabi rin niya na si Trump lamang ang nais niyang makausap. Habang nagbabanta si Trump na aalis sa NATO, ang mga bansang Europeyo naman ay patuloy sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan. Pero sa gitna ng lahat ng ito ay naiipit ang bansang Ukraine. Hinaharap ng Ukraine ang agresyon ni Putin sa isang banda at ganun din ang mahirap na pakikipagnegosasyon kay Donald Trump sa kabilang banda. Tanong ngayon ng marami, matutupad kaya ni Trump at Putin ang tigil putukan o mas lalong lalala ang sitwasyon dahil sa mga bansa sa Europa? Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.